Dito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Grabe ang eksena sa NAIA matapos ang di inaasahang kaguluhan na kinasasangkutan ng taga-suporta ni PBBM at ni PRRD. Ayon sa mga nakasaksi, biglang nagkaroon ng tensyon nang dumating si PBBM sa paliparan habang paroon naman din ang ilang loyalista ni PRRD na sumisigaw ng kanilang suporta sa dating Pangulo. Hindi inaasahan ng marami na magiging ganoon kainit ang eksena, dahilan para mag-viral agad ito sa social media. Sa gitna ng pangyayari, mas naging kapansin-pansin ng sigawan at palakpakan para kay PRRD na tila mas malakas ang suporta mula sa mga netizens. Sa iba't ibang platform online, dagsa ang mga komento ng pagpapahayag ng pagkadismaya kay PBBM at muling pagbabalik ng tiwala at paghanga kay Duterte. Trending pa nga ang hashtag na #BalikPRRD na nagpapakita ng panawagan ng ilan na ibalik sa pwesto ang dating Pangulo. Samantala, aminado ang ilang political analyst na ito ay malino na indikasyon ng lumalalim na pagkakahati-hati ng mga Pilipino pagdating sa pamumuno, habang si PBBM ay patuloy na bumabatikos mula sa mga kritiko dahil sa umano'y kakulangan sa mabilis na aksyon sa mga isyu ng bansa. Si Duterte naman ay patuloy na dinadakila ng kanyang mga loyalista dahil sa matibay at matapang na pamamalakad noong siya ang nakaupo. Sa ngayon, nananatiling mainit na usapin ang nangyaring kaguluhan sa airport. Nagpahayag na rin ang pamunuan ng NAIA na paigtingin nila ang seguridad upang hindi na maulit ang kaguluhang naganap. Gayunpaman, malinaw na ang tunay na labanan ay hindi lang sa paliparan kundi sa puso ng mga Pilipino, kung kaninong pamumuno ang higit nilang nais maramdaman sa kasalukuyang panahon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Ito na naman ang inyong Spokes ng Bayan para sa isa na namang kabanata ng Spokes Hour. Now, maraming salamat po doon sa mga tumangkilik ng ating naunang broadcast na ano na mangyari kay Tatay Digong. At ulitin ko lang po na aking rekomendasyon bilang isang nagmamadsakit kay Tatay Digong, ngayong meron ng finding ang hukuman na unable to stand trial si Tatay Digong, at tingin ko naman hindi na ito mababawi dahil ito naman kong dahilan ay dahil nga siya ay limot-limot na dahil sa kanyang edad. Ang kinakailangan na gawin ay humingi na ng permanent dismissal ng kaso. Now, ang problema, gaya na ating sinabi, sa Rome Statute, hindi gaya sa batas ng Pilipinas na yung kawalan ng abilidad na maintindihan ang mga paratang sa kanya at para gumawa ng depensa ay hindi basehan para ma-dismiss ang kaso. At kaya ang hinain ng abogado ni Tatay Digong ay hindi isang motion to dismiss. Kung hindi, para hindi tayo magkamali, basahin natin kung anong hinain nila. Ang hinain ay, nawala. It is to vacate, permanently vacate proceedings. Ibig sabihin, bagamat hindi siya dismiss o dahil wala ngang provision na dismissal ang kaso, kailangan itigil ang pagdinig dahil nga po wala na sa tamang pag-iisip ang Tatay Digong para harapin ang kanyang mga kaso. So ang kanyang hiningi ay that the proceedings be adjourned indefinitely. Okay? Ibig sabihin po niyan, hindi madi-dismiss pero hindi magtutuloy. Akusado pa rin si Tatay Digong. At dahil yan ang hiningi ng abogado ni Tatay Digong, ibig sabihin, hindi pa rin siya mapapalaya. At kung siya'y mapapalaya, it is by virtue only of yung tinatawag na interim release na kinakailangan merong tumanggap na bansa. Ang tanong, ano ba mga balakid sa pagkakaroon ng interim release ni Tatay Digong? Dahil ang hinihingi naman ay hindi dismissal, bagamat ulitin ko po sa tingin ko may sapat na basehan sa Rome Statute para humingi ng dismissal. Ito po yung provision na ang Rome Statute ay dapat bibigyan ng interpretasyon na sang-ayon sa karapatang pantao, at pangalawa, yung in the interest of justice, kung talagang hindi na kakayanin ang harapin ang pagdidinig dahil wala nang sapat na kakayahan, lalong-lalo na sa pag-iisip, kailangan talaga ma-dismiss na yan. Otherwise, it would become inhumane and arbitrary detention. Kaya nga, sinabi ko na mukha namang sigurado na yung interim release na yan dahil kung mapapatuloy na nakakulong si Tatay Digong, sasabihin naman yan, that's arbitrary
and unlawful detention already kasi hindi pa naman siya nagkakasala pero panghabang buhay na pagkakakulong na kung talagang hindi siya mapapalaya at mabibigyan ng interim release. So, anong balakid sa interim release? Well, alam niyo po, hindi kasama ngayon sa kulungan si Tatay Digong dito sa Dahig. Ang pangalan niya ay si Francien Kaguba. Sino si Francien Kaguba? Tignan natin ang larawan ni Francien Kaguba. Siya po ay isang Rwandan. Siya po ay negosyante na akusado sa pagbibigay ng pondo doon sa ginawang genocide laban sa Tutsis at sa mga moderate Hutus. Meron pong sinasabing mga 800,000 na mga kataong namatay dahil doon sa genocide na yon at ang ginamit ng genocide ay mga machete at mga itak. So talagang karumal-dumal ang nangyari dyan. Matapos pong magtago ng 20 taon, nahuli po siya noong 2020, 80 anyos na siya sa France at dinala nga dito sa Dahig sa Rwanda Tribunal. Ang nangyari kay Kaguba, nagkaroon nga ng determinasyon na wala na siyang sa tamang pag-iisip dahil sa Alzheimer's at sa dementia. Alam nyo, ang sabi naman ni Hoffman, hindi naman Alzheimer's yung Tatay Digong. No? Ang sabi niya, ang Tatay Digong ay significant cognitive deficiencies diagnosed by neuropsychologists that affect the former president's memory, his daily executive functioning, his visual constructive abilities, his orientation to place and time, while simultaneously limiting his capacity for complex reasoning. So hindi siya Alzheimer's, hindi siya dementia, kasi dementia po pwedeng wala ka na makilala. Itong si Kaguba, talagang extreme dementia, wala na siyang makilala. Meron kasing mga gwardiya na nakakausap natin dahil nais din natin malaman kung ano nangyayari kay Tatay Digong sa kulungan. Ang sabi nga nila, itong si Kaguba nakaupo na lang, nakatingin palagi buong araw at wala nang kakilala. Meron lang siyang isang kakilala na hinaharap kapag may bisita, itong anak niya na Michelle ang pangalan. Otherwise, wala na siyang kahit anong reaksyon, kahit kanino pa. Nakakaawa po talaga, kasama ni Tatay Digong. Ano ang nangyari sa kanya? Well, gaya ni Tatay Digong, nagkaroon ng determinasyon ng hukuman na unable to stand trial na nga dahil sa dementia at sa Alzheimer's. Mas malala talaga kay Tatay Digong. Ano nangyari? Nakakulong pa rin siya. Bakit? Unang-una, walang bansa na gustong tumanggap sa kanya by way of interim release. Pangalawa, at ito importante dahil hiningi rin ito ng abogado ni Tatay Digong, pati ang Netherlands kung nasaan ang kulungan, ayaw siyang tanggapin. Ang suma total, bagamat meron ng determinasyon si Kaguba na unable to stand trial, siya po'y nakakulong pa rin dahil walang tumanggap sa kanya by way of interim release at ayaw rin siyang palabasin ng kulungan ng Netherlands. Anong leksyon na makukuha natin kay Kaguba by way of ano ba yung mga balakid sa interim release ni Tatay Digong? Ang pinakamalaking balakid, siyempre, assuming ibibigay ang interim release at sa tingin ko naman ibibigay na yan. Bagamat may pagtututol ang prosekusyon, ano yung basehan ng pagtututol nila? Flight risk daw, po pwedeng tumakas, po pwedeng manakot ng mga testigo, pwedeng paghimasukan ng mga ang mga ebidensya. Pero yung mga yan, hindi na importante kasi unable to stand trial, hindi na matutuloy ang trial. So, ang issue na lang dyan, makakatakas ba yan? Kung limot-libot na, paano naman tatakas yan, no? So, sa tingin ko, walang balakid pagdating dun sa pagiging flight risk o paghihimasok sa mga testigo at saka sa mga witnesses. Ang pinakamalaking balakid, merong bang tatanggap kay Tatay Digong? Now, ang pagkakaintindi ko, si BP Sara naman umiikot at nagtatanong, nakikiusap sa iba't ibang bansa na sana tanggapin si Tatay Digong. Kung iisa-isahin mo yung mga napuntahan na ni BP Sara, medyo alam mo na kung sino ang mga linapitan ni Inday Sara. Unang-una, Australia. Although nabalita na tinanggihan ng Australia, tinanggi naman ni BP Sara na humingi tayo ng interim release Australia. Nanggaling siya dito sa Netherlands. At ngayon nga, kahapon lamang, isinapubliko na hinihingan ng panig ang bansang Netherlands kung tatanggapin nila si Tatay Digong. Well, bukod sa Netherlands, nagpunta siya sa Paris, okay, sa France. At bagamat hindi niya inenunsyo, kaya nga ang tingin ko, doon makaka-interim release si Tatay Digong, nagpunta rin siya ng Belgium. Bagamat hindi inanunsyo yan, may mga pictures sa Instagram na nakita siya dyan sa Antwerp. No? Ibig sabihin, hindi niya inanunsyo, nagpunta dyan.
At ang track record ng Belgium kasi, siya yung pinakamaraming tinanggap na interim release. Dahil hindi lang naman po ICC ang mayroong mga akusado na nakadetene dyan sa Hague. Nandyan din yung Tribunal for the Former Yugoslavia at saka yung Tribunal ni Kaguba, yung sa Rwanda. So, at ngayon nga po, humingi sila ng observation sa Netherlands. Now, sa tingin ko po, hindi tatanggap ng Netherlands kasi ang Netherlands never tumanggap ng interim release. Kasama na itong si Kaguba. Si Kaguba nga, dito na nakadetena sa Chevenin, kasama ni Tatay Digong. Lalabas na lang sa detention facility, ililipat sa pribadong bahay. Hindi pa tinanggap ng Netherlands. Bakit? Well, kasi nga, bilang host sa 3 tribunals, ayaw niya na talagang baka lahat ng mga akusado humingi na lang na interim release sa kanya dito, no, sa Netherlands. Siyempre, may gastos yan. Pero mas importante, mayroong mga diplomatic ramifications yan, no? Siyempre, hihingi yung mga bansa, ibalik mo na sa amin yan. Baka mahirapan maiwasan. May mga iba't ibang mga national interest din ang mga Netherlands. So sa tingin ko, hihindian yan ng Netherlands. Pero meron pa namang Japan, dahil napunta rin si VP Sara sa Japan. Merong France, merong Belgium, at yun nga po, no? Ang sa akin, ang pinakamalakas ay Belgium, na talagang hospitable, at saka Japan. Dahil ang Japan naman po, malapit sa Pilipinas, ang presidente ng ICC, taga-Japan, at siguro naman, dahil kakaunti lang ang mga Asyanong mga bansa na kasapi sa ICC, gagawin niya ng Japan para ipakita na walang dapat ikatakot ang mga Asyanong mga bansa at sumapit na uli sa ICC kasama na ang Pilipinas. So, ang number 1 balakid, may tatanggap pa. Dahil kung walang tatanggap, pwedeng maging kapareho ang kapalaran ni PRRD ni Kaguba na wala na sa tamang pag-iisip, wala nang nakikilala, nakadetena pa rin kasi nga po sa international tribunals walang motion to dismiss. At yan ang aking sinasabi naman. Magagalit na naman sa akin ng mga abogado, naghihimasok. Ako naman naghihimasok dahil nga sa malasakit kay Tatay Digong. There should always be a first time. Hindi ibig sabihin na palibasang hindi ginawang basihan sa isang motion to dismiss ang unfitness to stand trial ay hindi na natin susubukan. Kasi itong nangyari kay Kaguba, ito ay paglabag sa karapatang pantao dahil siya ay nakakulong na hindi pa napapatunayan nagkakasala at panghabang buhay na siyang nakakulong. Kasi habang walang tumatanggap sa kanya, kasama na yung Rwanda, ayaw rin siya tanggapin ng Rwanda, na po pwedeng mangyari nga sa Pilipinas, kahit anong sabi ni Hoffman na kaya niya kausapin ng mga Marcoses, hindi yan tatanggapin ng Pilipinas at nagsalita na nga si Bersamin. Sa tingin ko naman, napakalapit ang relasyon niya kay Marcos na po pwedeng yan ang desisyon ni Marcos. Bakit naman niya tatanggapin sa Pilipinas ang pinakamalaking tinik sa kanilang ninanais na Marcos forever, di ba po? Kapag hindi natin sinubukan ang motion to dismiss sa lalong mabilis na panahon, baka po parehong kapalaran si Tatay Digong ni Kaguba. Forever nakakulong kasi nga po walang motion to dismiss on the basis of unable to stand trial, walang tumanggap by way of interim release, ayaw tanggapin ng Netherlands para makalabas siya ng kulungan, ayaw rin tanggapin ng kanyang inang bayan. Yan po ang pinakamalaking balakid kay Tatay Digong. Pero ako naniniwala naman ako na mayroong mga bansang tatanggap sa kanya. Bakit tatanggapin ng Japan? Well, gaya ng sinabi ko nga, no, yan ay one way na iniinganyo ng Japan bilang pinakamalaking donor ng pondo sa ICC yung ibang mga Asyanong bansa na pag-isipan na maging miyembro muli ng ICC. Kasi kung hindi naman na matutuloy ang trial, pwede naman mamuhay by way of interim release sa Japan. At napakaganda naman ang pamumuhay sa Japan, bagamat ang pagkakakilala ko Tatay Digong, siyempre, mas gusto niyang umuwi sa Pilipinas. Ang Belgium, gaya ng aking sinabi, talagang napakadami na niya natanggap na interim release. Hindi lamang sa ICC, kung hindi sa mga iba-ibang mga tribunals ng Yugoslavia at ng Rwanda. At ganyan din ang France. So sa tingin ko naman, merong tatanggap at merong tatanggap. Pero dahil nais natin makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas, wala naman pong mawawala kung susubukan natin na mag-file ng motion to dismiss because there is always a first. There's always a precedent na tinatawag.
At sa tingin ko, yung mga probisyon na sinabi ko kahapon, unang-una yung probisyon na dapat ang Rome Statute ay binabasa at binibigyan ng interpretasyon na sang-ayon sa karapatang pantao. At pangalawa, yung lahat ng desisyon ng ICC ay dapat merong in the interest of justice. At saka pangatlo, yung pag-iiwas doon sa abuse of proceedings, no? So, ulitin ko po ang legal na basihan. First, basihan, although wala po talagang provision that would allow a motion to dismiss, an order dismissing with finality the case against a person unable to stand trial is pursuant to the right of a person to due process. Because if he will be continued to be under detention despite the fact he is unable to stand trial, that would already amount to arbitrary detention. At pangalawa, it would amount to abuse of proceedings if just because there is no provision for a motion to dismiss on the basis of inability to stand trial, an accused will not be given his liberty, full stop. And of course, the dictates of justice, the interests of justice, and the dictates of humanity demand that if a person is unable to stand trial, dapat palayain. Pasensya na kayo, nag-English ako kasi meron 5 mga news agencies na nag-request na kung ako daw ay magkokomentaryo, kung pwede mag-English din ako paminsan-minsan nang magamit nila ang soundbite. Pero sa Tagalog, ang aking sinabi lang naman po, gaya ng sinabi ko nung isang araw, ang dapat na gawin ng ICC kapag hindi na po pwedeng humarap sa paglilitis ang isang akusado ay tuluyang i-dismiss ang kaso at hindi lang i-archive or hindi lang i-vacate indefinitely ang proceedings. Dahil habang nakabinbin ang kaso, ang akusado hindi makakalaya unless merong interim release o di naman kaya kung walang interim release at walang tumanggap sa taong yan, patuloy siyang makukulong sa Scheveningen Detention Facility. At kapag yan ang nangyari, gaya ng nangyari kay Kabuga, yan po ay arbitrary detention. Pangalawa, dahil nga po ang pagpapatuloy ng pagdinig ng kaso kung wala ng sapat na kakayahan humarap sa paglilitis ay magresulta sa kawalan ng integridad ng hukuman, yan po yung tinatawag na abuse of process. At pangatlo, siyempre, interest of justice dictates na kapag imposible na magpatuloy ang kaso, dapat itigil na ang kaso at hindi lang panandaliang isang tabi. Anyway, ako naman po'y kampante na may tatanggap kay Tatay Digong. Hindi po ako kampante na tatanggapin siya ng mga Marcoses. Hindi ko po alam kung saan dinudukot ni Kaufman yung kanyang kumpiyansa na kaya niyang makonvince sa mga Marcoses. Pero gaya ng sinabi ko kahapon, mukhang hindi naman po papayag ang mga Duterte. Dahil ang kapalit po niyan, sigurado po ako na hihingi ng mga Marcos ay ang pagre-retiro ng buong angka ng Duterte sa larangan ng politika. Na wag sanang mangyari. Dahil ang ating ninanais ngayon, lalo na sa panahon na lantaran ng korupsyon, maibalik ang liderato na ipinakita ni Tatay Digong kung saan ang mga Pilipino ay naging marangal, taas mundo sa buong daigdig. Maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa mga nagtatanong, ang DDS maisog po, tuloy po ang lahat ng pagtitipon. Simula po yan ng 19 ng after office hours, alas 5 sa Amsterdam. Doon po yan sa dam. Meron po tayong prayer vigil. Sa Abente po, magkakaroon tayo ng Freedom March. Ang ating panawagan, ICC dismiss the case against Tatay Digong. Hindi lang i-vacate. Dismissal na yan dahil meron ng finding na dahil gusto lang tanggalin yung mga korap doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns sa Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million.
tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at that time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Pabayaan natin sila. Ay, sorry. Sila mag-lead. Sa munisipyo, ngayon nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Yun. Tama. Hindi panguhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo na ang kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. It's the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 Nasusulat yan eh. The future of children. trilyon na utang natin, umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga korap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ng tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Yun. Student leaders, tumayo po kayo. Yan. Dahil kinabukasan nyo ito, Yun. hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang nila, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din yung mga estudyante. So yun na nga Kaya po. kakuha peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasapin natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, Yun. I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolution against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Gob. I'm Susan ng Filipino Mirror. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minention nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Marami po kontraktor pero kinuha ko lang sa Rappler ito. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon, ang the biggest